Isang taon matapos ang gabing, akala ko ay katapusan na ng aking mundo. Nakatayo ako ngayon sa dalampasigan ng Batangas. Suot ang isang puting trahe de boda na tila gawa sa mga ulap. Habang nakatingin ako sa mga mata ni Adrian na punong-puno ng respeto at pagmamahal, naalala ko ang lahat. Ang bawat luhang pumatak, ang bawat panlalait na tinanggap ko, at ang sandaling akala ko ay wala na akong halaga bilang babae. Pero bago ang lahat ng tamis na ito, kailangan ko munang dumaan sa pinakamasakit na impyerno. Elena, wag kang assuming. Pinakasalan lang kita dahil kailangan ko ng taga-alaga ni nanay at siguradong sahod buwan-buwan. Wala kang kwentang asawa kaya wag kang magtaka kung bakit kay Selena ko nakakahanap ng liga. Ang boses na yon ni Paolo ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa aking puso. Ngunit bago ang gabing yon, ang lahat ay nagsimula sa isang matamis na kasinungalingan. Kunting tis na lang, mahal. Malapit na tayong magkaroon ng sariling bahay. Ikaw ang reyna ko forever, Elena. Ito ang bulong ni Paolo habang yakap-yakap niya ako sa gitna ng aming maliit na sala sa Pasig. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan, ang bango ng kanyang pabango na palagi kong binibili, kahit kailangan kong magtipid sa sarili kong pagkain. Sa mga sandaling yon naniwala ako. Naniwala ako na ang 7 taon naming pagsasama ay sapat na pundasyon para sa aming mga pangarap. Kinuha ko ang isang maliit na brown envelope mula sa aking bag. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na katuwaan. Ito ang bunga ng 5 taon kong pag-overtime, ang perang dapat ay pampaopera sa mata ni nanay at down payment para sa maliit na bahay na matagal na naming tinitingnan sa Laguna. Paolo, heto na. Sapat na ito para mabayarang ang utang mo sa investment na sinasabi mo. Ayokong makita ka nahihirapan. Sabi ko habang iniaabot sa kanya ang sobre. Isang matamis na niiti ang isinukli niya sa akin. Hinalikan niya ang aking isang halik na akala ko ay puno ng pasasalamat, ngunit yun pala ay halik ng isang traidor. Salamat, Elena. Napakabuti mong asawa. Pangako babawi ako sa'yo. Hindi ko alam pagtalikod ko ang perang yon ay hindi mapupunta sa utang. Dadalhin yon ni Paolo sa isang mamahaling jewelry store sa Makati para bumili ng singsing para sa babaeng tinatawag niyang tunay na asawa. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho sa Makati na may ngiti sa aking mga labi. Kahit pagod at puyat sa pag-aasikaso kay nanay bago umalis, pakiramdam ko ay kayang-kaya ko ang lahat. Bit-bit ko ang huling piraso ng ensaymada na ibinaki ko kagabi, balak ko sanang kainin ito habang nagtatrabaho. Nagmamadali ako sa hallway ng executive floor dahil unang araw ko bilang administrative assistant sa opisina ng general manager. Sa sobrang pag-iisip sa mga bayarin, hindi ko napansin ang isang lalaking mabilis na naglalakad mula sa kabilang direksyon. Blag tumapon ang mga bit-bit kong papeles, nagkalat ang mga folder sa makintab na sahig. Naku, pasensya na po, hindi ko sinasadya, mabilis kong sabi habang agad na lumuhod para pulutin ang mga papel. It's okay, I was in a hurry too. Sagot ng isang baritono at malamig na boses. Tiningnan ko ang lalaki. Maayos ang kanyang suot, isang mamahaling suit, pero gusot-gusot ang kanyang kurbata at tila pagod na pagod ang kanyang mga mata. Sa isip ko, isa rin siyang empleyadong bubog sa trabaho tulad ko. Sir, dahan-dahan naman po kasi. Baka ma-stress kayo niyan, wala pa namang 8:00. Biro ko habang iniabot sa kanya ang mga papel na napulot ko. Nakita kong tinitigan niya ako, tila nagtataka kung bakit ako nakangiti sa kabila ng disgrasya. Napansin kong tumunog ang kanyang tiyan. Bahagya siyang napaatras, halatang nahihiya. Kinuha ko ang ensaymada mula sa bulsa ng aking bag at iniabot ito sa kanya. Heto po, sir. Mukhang hindi pa kayo nag-aalmusal. Masarap yan, ako ang nag-bake. Libre po, huwag kayo mag-alala. Kinuha niya ang tinapay, tila hindi makapaniwala. You're giving this to me? You don't even know me. Kailangan niyo yan kesa sa akin. Sige na, sir, baka malatet pa tayo sa meeting. Sabi ko sabay takbo patungo sa aking bagong table. Iniwan siyang nakatayo lang doon at hawak ang tinapay na tila ba yon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hindi ko alam. Ang lalaking tiningnan ko lang bilang isang pagod na empleyado ay si Adrian Sarmiento, ang magiging boss ko. Ang lalaking babago sa buhay ko at ang lalaking makakasama ko maningil sa lahat ng sakit na idudulot sa akin ni Paolo. Ngunit bago ang hustisya,
Kailangan ko munang maranasan kung paano madurog. Pag uwi ko ng hapong yon, masaya-masaya ako. Gusto kong ibalita kay Paolo ang tungkol sa bago kong boss. Pero pagbukas ko ng pinto, hindi boses ni Paolo ang narinig ko, kundi boses ng isang bata na nagmumula sa kwarto namin. Papa, kailan po tayo lilipat sa bagong bahay na binili nyo? Sabi ni Mama Celine, marami daw po akong toys doon. Nanigas ang buong katawan ko. Ang brown envelope na ibinigay ko kay Paolo kagabi ay nakalapag sa ibabaw ng mesa bukas na at sa tabi nito ay isang litrato ng isang masayang pamilya. Si Paolo isang babaeng maganda at isang batang lalaki na kamukhang-kamukha niya. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila nawala. Hindi ako makahinga, hindi ako makasigaw. Ang tanging naririnig ko lang ay ang sarili kong puso na unti-unting nadudurog isang piraso sa bawat segundong lumilipas. Nakatayo ako sa may pintuan hindi makagalaw. Tila ba ang aking mga paa ay bumao na sa semento? Ang ingay ng telebisyon at ang tawa ng bata ay para mga kulog na bumibingi sa akin. Sa loob ng 7 taon, ang bahay na ito ang itinuring kong santuwaryo. Pero sa isang saglit, naging isa itong kulungan ng mga kasinungalingan. Dahan-dahang lumabas si Paolo mula sa kusina may hawak na baso ng juice. Nanlaki ang kanyang mga mata na makita ako. Nakita ako ang pagdaan ng takot sa kanyang mukha bago ito mabilis na napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Elena, nandiyan ka na pala? Sabi niya, ang boses niya ay walang halong pagsisisi. Hindi ako nakapagsalita. Itinuro ko ang bata na ngayon ay nakatingin sa akin ng may pagtataka. Sino siya, Paolo? Sino ang batang ito? Ang boses ko ay nanginginig halos hindi lumalabas sa aking lalamunan. Lumapit si Paolo sa bata at hinawakan ito sa balikat. Anak ko siya, Elena. Anak namin ni Celine. 5 years na siya. Alam ko, darating ang araw na malalaman mo rin ito, kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Parang gumuho ang langit sa narinig ko. 5 years ibig sabihin, halos buong panahon ng aming pagsasama ay may iba na siyang pamilya. Habang napapakapagod ako sa trabaho, habang tinitiis ko ang init at pagod para makapag-ipon tayo, nandoon siya sa piling ng iba. Hayop ka! Tanging naisambit ko. Gusto ko siyang saktan, gusto ko magwala, pero ang aking katawan ay tila nawala ng lakas. Ang aking mga kamay ay nanlalamig, at ang paningin ko ay unti-unting lumalabo dahil sa mga luhang pilit kong pinipigilan. Yung perang ibinigay ko sa'yo kagabi, para ba sa kanila yon? Huminga ng malalim si Paolo at tumingin sa malayo. Kailangan nila ng seguridad, Elena. Si Celine, kailangan niya ng puhunan para sa shop niya. At si Junjun, kailangan niya ng maayos na buhay. Ikaw naman, matatag ka. May trabaho ka sa Makati. Hindi mo ako kailangan gaya ng pagkakailangan nila sa akin. Gusto kong matawa sa sobrang sakit. Dahil matatag ako, ayos lang na lokohin ako. Dahil kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, ayos lang na nakawin ang aking mga pangarap. Umalis kayo. Umalis kayo sa bahay na ito ngayon din. Sabi ko sa isang mahinang boses, pero puno ng pait. Elena, huwag kang maging madrama. Dito kami matutulog ngayong gabi dahil may inaayos pa sa apartment nila Celine. Pag-usapan natin ito ng maayos bukas. Sagot niya na tila ba wala siyang ginagawang masama? Hindi ko na hinintay na matapos siya. Tinalikuran ko sila at tumakbo palabas ng bahay. Wala akong pakialam kung saan ako pupunta. Ang mahalaga ay makalayo sa bahay na punong-puno ng amoy ng pagtataksil. Naglakad ako sa ilalim ng dilim ng gabi sa Pasig. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Naisip ko si nanay. Paano ko sasabihin sa kanya na ang perang pampaopera niya ay wala, na ang asawang itinuring niyang sariling anak ay isang ahas? Biglang tumunog ang aking cellphone. Akala ko ay si Paolo, pero laking gulat ko nang makita ang pangalan sa screen. Miss Marquez, this is Adrian Sarmiento. I'm sorry to call you this late. Napatigil ako sa paglalakad. Pinilit kong ayusin ang aking bose, kahit na ang totoo ay halos mamatay na ako sa sakit. Yes, Sir Adrian. May problema po ba sa opisina? I just wanted to make sure you're okay. You left your umbrella at the lobby earlier. And I also wanted to thank you again for the ensaymada. It was the best thing I've tasted in a long time. Narinig ko ang katapatan sa kanyang boses.
Isang estrangero na nag-aalala sa isang payong habang ang sarili kong asawa ay hindi man lang ako tinanong kung nasaan ako matapos akong palayasin sa sarili kong buhay. Salamat po, sir. Okay lang po ako. Maraming salamat. Mabilis kong sagot bago ko pinatay ang tawag dahil hindi ko na mapigilan ang aking paghikbi. Kinabusan pumasok ako sa trabaho na may suot na makapal na make-up para itago ang aking namamagang mga mata. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong kumilos na parang walang nangyari dahil kailangan ko ang trabahong ito. Ngayon, higit kailanman ako na lang ang inaasahan ni nanay. Pagdating ko sa executive floor, agad akong sinalubong ni Bianca Alvarado, ang head of partnerships. Matalim ang kanyang tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Miss Marquez, right? The new girl who thinks giving bread to the CEO is a strategy for promotion? Sabi niya ang boses niya ay puno ng sarkasmo. Hindi po sa ganun, ma'am. Simpleng pagtunong lang po yun. Sagot ko habang nakayuko. Listen to me carefully, Elena. Adrian is a busy man. He doesn't have time for your little dramas or your office flirting. Stay in your lane or you'll find yourself out of this building faster than you can bake another ensaymada. Banta niya bago siya naglakad palayo, ang tunog ng kanyang high heels ay tila mga sampal sa aking pagkatao. Pumasok ako sa opisina ni Adrian para ilapag ang kanyang schedule. Nakita ko siyang nakaupo seryosong nagbabasa ng mga dokumento. Nang maramdaman niya ang presensya ko, nag-angat siya ng tingin. Napansin ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tumayo siya at lumapit sa akin. Miss Marquez, your hands are shaking. Tumingin ako sa aking mga kamay na hawak ang folder. Totoo nga, hindi ko maikubli ang pangangatog ng aking buong katawan. Ang stress, ang puyat, at ang sakit ng kalooban ay unti-unti nang kumakawala. I'm fine, sir. Napagod lang po siguro sa commute. Pagsisinungaling ko. Hindi siya naniwala. Tinitigan niya ako ng malalim, tila ba binabasa niya ang bawat lamat sa aking puso. You're a terrible liar, Elena. Tell me, is there something wrong? Did someone hurt you? Sa sandaling yon, halos gusto ko nang gumigay. Gusto kong isigaw sa kanya ang lahat. Pero naalala ko ang babala ni Bianca. Naalala ko ang aking dignidad. Pinatigas ko ang aking loob at tumingin ng direkta sa kanyang mga mata. Wala pong problema, Sir Adrian. Trabaho lang po tayo. Ngunit bago pa man ako makalabas ng pinto, tumunog ang landline sa kanyang mesa. Ang boses ng receptionist ay rinig na rinig sa buong kwarto. Sir Adrian, may isang babae po dito sa lobby. Aling Remedios daw po ang pangalan. Hinahanap ang manugang niya, si Elena Marquez. Nagwawala po siya, sinisigaw, na si Elena daw ay isang ahas na nagnanakaw ng pera ng anak niya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang biyenan ko, ang nanay ni Paolo. Nandito siya para baliktarin ang katotohanan. Tiningnan ako ni Adrian, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa pagtataka at pag-aalala. Elena, what is this about? Ang bawat sigaw ni Aling Remedios sa lobby ay parang isang matalim na pako na ibinabaon sa aking pagkatao. Naririnig ko ang bulungan ng mga empleyado sa paligid, ang mga mapanuring tingin na tila ba hinuhubaran ako ng aking danggal sa gitna ng Makati. Elena, lumabas ka rito? Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo pagkatapos kang pakainin at ituring na anak ng pamilya namin, ninanakawan mo ang anak ko para ipanglandi sa boss mo? Halos hindi ako makahinga habang pababa kami ni Adrian sa elevator. Gusto kong maglaho na lang na parang bula. Pagbukas ng pinto ng elevator, bumungad sa akin ang hitsura ng aking biyenan. Namumula ang mukha ng lilisik ang mga mata at itinuturo ako sa harap ng security guards. Aling Remedios, itigil niyo na po ito, nakakahiya po. Mahina kong pakiusap, pilit na itinatago ang panghinginig ng aking boses. Ha, nakakahiya. Mas nakakahiya, kasabi ni Paolo, kinuha mo ang lahat ng ipon niya at kaya mo siya gustong iwan ay dahil may bago ka ng kinakapitan dito. Itinuro niya si Adrian na nakatayo sa tabi ko. Nakita ko ang pagdilim ng mukha ni Adrian. Ang kanyang presensya ay tila isang pader ng yelo sa gitna ng mainit na eskandalong ito. Madam, I suggest you lower your voice. This is a place of business, not a marketplace. Any false accusations against my employee will be dealt with legally. Tumawa ng mapait si Aling Remedios. Legal, takutin mo ako, sir, pero ang katotohanan sinisira ng babaeng ito ang pamilya namin. Hindi ko na narinig ang iba pa niyang sinabi.
Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang bigat sa aking dibdib. Hinawakan ko ang braso ni Adrian at mahinang nagsalita. Sir, please, let me handle this. Hayaan niyo na po kaming umalis. Tinala ko si Aling Remedios sa labas ng gusali. Doon sa gitna ng sikat ng araw, hinarap ko siya. Bakit niyo ginagawa ito? Alam niyo ang totoo? Alam niyo kung sino ang nagtataksil at nagnanakaw? Wala akong alam, bulyaw niya. Ang alam ko lang, kailangan ng anak ko ng pera dahil nalugi ang negosyo niya. Kung hindi mo siya tutulungan, ikaw ang sisira sa buhay ni Junjun. Nang mabanggit ang pangalan ng bata, napatigil ako. Kahit galit ako kay Paolo, ang isiping may isang batang madamay sa gulo namin ay nagpapalambot sa aking puso. Yan ang kahinaan ko, ang pamilya. At alam yun ni Paolo, ginagamit niya ang sarili niyang ina para pasukuin ako. Pag-uwi ko ng gabing yun sa aming inuupahang bahay, nadatnan ko si Paolo na nakaupo sa dilim. Wala na si Celine at ang bata. Mukhang sadyang pinalabas niya ang mga ito para kaming dalawa lang ang mag-usap. Elena, pasensya na kay nanay. Masyado lang siyang emosyonal. Simula niya, ang boses niya ay malambot at tila puno ng pagsisisi. Pero totoo ang sinabi niya. Baon ako sa utang, mahal. Yung perang ibinigay mo, kulang pa yon para sa mga taong nababanta sa buhay ko. Buhay mo o buhay ng luho niyo ni Celine? Sagot ko ng may pait. Lumapit siya sa akin at lumuhod sa harap ko. Pangako, kapag natapos ito, ayusin ko ang lahat. Handa ako iwan si Celine, basta tulungan mo lang ako sa huling pagkakataon. Isang pabor lang, Elena, para sa kaligtasan nating lahat. Ano yun? Tanong ko kahit alam kong hindi ko dapat itatanong. Ang listahan ng mga bidders para sa bagong resort project nyo. Kailangan ko lang makita ang mga presyo nila. May kakilala ko na handang magbayad ng malaki para sa impormasong iyon. Kapag nakuha natin ang pera, babayaran ko ang lahat ng utang ko at magsisimula tayo ulit. Kasama si nanay, kasama ang mama mo. Lalayo tayo rito. Umiling ako ng mabilis. Hindi, Paolo, confidential yon. Trabaho ko ang nakataya rito. At ang tiwala ni Sir Adrian. Biglang nagbago ang mukha ni Paolo. Ang malambot niyang boses ay naging matigas. Tiwala ni Adrian, oh? Baka naman totoo ang sinasabi ni nanay na mas mahalaga na sa'yo ang boss mo kaysa sa asawa mo? Wala kaming relasyon ni Sir Adrian. Sigaw ko. Kung wala patunayan mo, tulungan mo ako o maniniwala ang lahat na totoo ang eskandalo sa lobby. Isipin mo si Nanay Rosa Elena. Kakayanin ba ng puso niya kapag nalaman niyang ang anak niya ay nasasangkot sa gulo sa opisina at hinihiwalayan ng asawa dahil sa ibang lalaki? Ito na ang pinakamasakit na bahagi. Ginamit niya ang aking ina laban sa akin. Alam niyang may sakit si nanay at ang anumang malaking stress ay maaring pumatay sa kanya. Magdamag akong hindi nakatulog. Ang bawat salita ni Paolo ay parang lason na kumakalat sa aking isipan. Kinabukasan pumasok ako sa opisina na may mabigat na desisyon. Habang wala si Adrian sa kanyang table dahil sa isang emergency meeting, dahan-dahan akong lumapit sa kanyang computer. Alam ko ang kanyang password dahil madalas niya akong utusan na mag-upload ng mga files. Nanginginig ang aking mga daliri habang tinatype ko ang password. ENSAYMADA. Nagulat ako. Yun ang password niya, ang tinapay na ibinigay ko sa kanya, isang matinding kurot. Sa puso ang naramdaman ko. Nagtitiwala siya sa akin ng higit pa sa inaakala ko. Ngunit ang takot para sa aking ina at ang panggigipit ni Paolo ang nanaig. Binuksan ko ang file ng resort project. Ikinabit ko ang USB at sinimulang ikopya ang mga dokumento. Ang bawat porsyento ng loading bar sa screen ay tila bawat segundo ng aking unti-unting pagbagsak. Elena? Napatalon ako sa gulat. Mabilis kong hinila ang USB at itinago sa likod ko. Paglingon ko, nakatayo si Adrian sa may pinto, hawak ang kanyang kape. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa screen ng kanyang computer na bukas pa rin. What are you doing at my desk? Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado pero may halong pagdududa. I was just checking the schedule you asked for earlier, sir. Pagsisinungaling ko habang ang pawis ay namumuuna sa aking no. Lumapit siya sa akin hanggang sa maamoy ko ang bango ng kanyang pabango. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata, tila binabasa ang aking kaluluwa.
You're a very bad actress, Elena, but I want to trust you. I really do. Hindi ako nakasagot. Lumabas ako ng opisina na parang hinahabol ng kung ano. Pagdating sa banyo, doon ko inilabas ang USB. Hawak ko ang piraso ng plastik na ito na magliligtas sa asawa ko, pero sisira sa aking integridad. Tinawagan ko si Paulo. Nakuha ko na, magkita tayo sa tapat ng simbahan sa Quiapo. Hindi ko alam sa mga sandaling yon ang aking bawat galaw ay pinapanood ni Bianca Alvarado mula sa kabilang dulo ng hallway. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang hinahawakan niya ang kanyang cellphone para tawagan ng security. Ang ingay ng Quiapo ay tila isang malabong ugong sa aking pandinig habang nakatayo ako sa tapat ng simbahan. Hawak ko ang USB sa loob ng aking bulsa, tila ba apoy itong pumapaso sa aking balat? Sa harap ng dambana ng Poong Nazareno, humini ako ng tawad. Patawad, Lord. Ginagawa ko lang ito para sa pamilya ko. Elena! Lumingon ako at nakita si Paolo na naglalakad palapit, may suot na shades at tila nagmamadali. Walang bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha, kundi pananabik-pananabik sa bagay na hawak ko. Nandito ba ibigay mo na sa akin? Bulong niya habang kinukuha ang aking kamay. Inabot ko ang USB ng may panginginig. Paolo, huling beses na ito. Pagkatapos ito, ayusin natin ang lahat. Iwan mo na ang bisyo. Iwan mo na ang mga maling gawain. Magpakabait na tayo. Isang matamis na ngiti ang isinukli niya. Hinalikan niya ako sa pisingi. Salamat, mahal. Ang galing mo talaga. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis? Magkita tayo mamayang gabi. Mag-celebrate tayo. Umalis siya ng mabilis lula ng isang jeepney habang ako ay naiwang nakatayo sa gitna ng usok at dagsa ng tao. Pakiramdam ko ay ninakawan ako ng kaluluwa, pero sa kabilang banda may kaunting ginhawa sa isip ko na iligtas ko ang aking ina mula sa kahihiyan. Pagbalik ko sa opisina, sinalubong ako ni Adrian. May dala siyang folder at isang maliit na box ng cupcake. Elena, I have good news. The board approved your appointment as the lead coordinator for the resort project. You deserve it. Gusto kong himatayin sa harap niya. Binigyan niya ako ng promosyon sa mismong araw na pinagtaksilan ko siya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa para sa akin, habang ang sa akin ay puno ng pait. Thank you, Sir Adrian. I don't know what to say. Say you'll celebrate. Treat your husband to a nice dinner. You've worked hard for this. Sabi niya sabay, tapik sa balikat ko. Ang hawak niya sa aking balikat ay tila nagpapaalala sa akin kung gaano ako kababang tao. Dahil sa labis na katuwaan sa promosyon at sa pag-asang magbabago na si Paolo, nag-book ako ng table sa isang sikat na restaurant sa Manila Hotel. Ginamit ko ang natitirang laman ng aking credit card. Gusto kong ibalita kay Paolo ang aking promosyon. Gusto kong ipakita sa kanya na kaya naming bumangon ng legal. Mahal, mag-dinner tayo mamaya. May surprise ako sa'yo. Mag-celebrate tayo ng bagong simula. Text ko sa kanya. Pasensya na, Elena. Bigla ang pinatawag ako sa Cebu para sa isang client. Baka bukas na ako makauwi. Next time na lang. Sagot niya. Nalungkot ako pero naisip ko baka nga busy siya sa pag-aayos ng mga utang niya. Pero may kung anong udyok sa akin na pumunta pa rin sa restaurant. Baka sakaling nagbibiro lang siya at sorpresahin ako. O baka gusto ko lang mapag-isa at lasapin ang tagumpay na may halong pait. Pagdating ko sa restaurant, ang bango ng mamahaling pagkain at ang malambot na tugtog ng piano ay hindi nakapagpatahimik sa aking loob. Habang iginagala ko ang aking paningin, tumigil ang mundo ko. Sa isang pribadong table sa sulok, nakita ko ang isang pamilyar na likod. Isang lalaking nakaasul na polo, si Paolo, hindi siya nasa Cebu. Nakasandal siya sa kanyang upuan, tumatawa habang kausap si Celine. Si Celine na nakasuot ng isang napakagandang pulang damit-damit na alam kong binili gamit ng perang ibinigay ko para sa utang. At sa gitna nila, ang batang si Junjun, masayang kumakain ng ice cream. Papa, look! I finished it! Sigaw ng bata. Good job, anak! Sabi ko sa'yo, basta kasama si Papa at Mama Celine laging masaya. Sabi ni Paolo habang hinahaplos ang buhok ng bata. Pagkatapos kinuha ni Paolo ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Isang gintong necklace. Isinuot niya ito kay Celine. Para sa'yo, mahal. Pasensya na kung natagalan. Ngayon, wala na tayong kailangang alalahanin.
May puhunan na tayo para sa shop mo at may sapat na tayong pera para lumipat sa mas malaking kondo. Ang bawat salita niya ay parang bombang sumasabog sa loob ng aking ulo. Ang USB? Ang impormasyon ng kumpanya ni Adrian, hindi niya ibinenta para sa utang. Ibinenta niya yon para ibigay ang buhay reyna kay Celine. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Humakbang ako palapit sa kanilang table. Ang bawat hakbang ko ay ramdam ang panginginig ng aking tuhod. So, kumusta ang Cebu, Paolo? Maayos ba ang biyahe mo? Sabay-sabay silang lumingon. Ang tawa ni Paolo ay biglang naging isang maputlang mukha ng takot. Nabitawan ni Celine ang kanyang tinidor habang ang bata ay nagtatakang tumingin sa akin. Elena, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Paolo. Dapat ba akong magpasalamat? Tanong ko, ang boses ko ay malamig na parang yelo. Dapat ba akong matuwa na ang pirang pinaghirapan ko, ang pirang pampaopera ni nanay, at ang dangga na itinaya ko sa trabaho ko ay ginamit mo lang para sa hapunang ito? Tumayo si Paolo. Pilit akong hinahawakan sa braso, pero winaksi ko ito. Elena, let's talk outside. Huwag dito, nakakahiya sa mga tao. Nakakahiya, ikaw ang dapat mahiya. Paolo, pinagkatiwalaan kita. Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Sigaw ko. Wala na akong pakialam sa mga taong nakatingin. Tumingin si Celine sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at unti-unting pagkagalit. Wait, Paolo. Sabi mo sa akin matagal na kayong hiwalay. Sabi mo ayaw lang niyang pumirma ng annulment dahil sakim siya sa pera? Tumingin ako kay Celine. Sakim sa pera, ako ang bumubuhay sa lalaking yan sa loob ng 7 taon. Ako ang nagbabayad ng kuryente, ng tubig at pati na ng gatas ng anak mo na akala ko ay wala. Paolo, sabihin mo ang totoo sa kanya. Hindi sumagot si Paolo. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi ko kailanman nakita sa loob ng 7 taon. You want the truth, Elena Fine? Sabi niya habang may pinipindot sa kanyang screen. Celine, huwag kang maniwala sa kanya. Siya ang may kailangan sa akin at alam mo ba kung bakit siya may pera ngayon? Dahil ibinenta niya ang boss niya. At may ebidensya ako. Ipinakita niya ang kanyang cellphone sa akin. Doon nakita ko ang mga screenshot ng aming pag-uusap pero manipulated. Binago niya ang mga text. Lumalabas na ako ang nag-alok sa kanya na magnakaw ng files para magkaroon kami ng perang pampalayas sa kanya at para makasama ko si Adrian ng walang sagabal. Inutusan mo akong hanapan ka ng buyer para sa files ni Adrian Sarmiento dahil gusto mo na siyang perahan bago mo siya iwan, di ba? Sabi ni Paolo ng malakas sapat para marinig ng mga tao sa kabilang table. Hindi totoo yan. Ikaw ang nag-utos sa akin. Ikaw ang nanggipit sa akin. Sigaw ko, pero huli na. Talaga? Sino ang may access sa computer? Sino ang kumuha ng USB? Elena, wag mong ipasa sa akin ang kasalanan mo dahil lang nahuli kita. Sabi ni Paolo nang may panunuya. Sa gitna ng gulo, biglang tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa security office ng kumpanya. Miss Marquez, we need you to come to the office immediately. We have CCTV footage of you accessing unauthorized files from Mr. Sarmiento's computer. The police are on their way. Nabitawan ko ang aking cellphone. Tumingin ako kay Paolo. Nakita ko ang tagumpay sa kanyang mga mata. Sinadya niya ang lahat. Ginamit niya ako para makuha ang pera at nayon gagamitin niya ako bilang fall guy para malinis ang pangalan niya at ni Celine. Run, Elena. Habang may oras ka pa. Bulong ni Paolo sa aking tainga bago niya binuhat si Junjun at mabilis na naglakad palabas ng restaurant kasama si Celine. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng restaurant. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang mga waiter ay nakatingin ng may halong pandidire. Pakiramdam ko ay nahuhulog ako sa isang madilim at malalim na balon na walang katapusan. Ang ulan sa labas ng Manila Hotel ay tila nakikiramay sa aking nararamdaman, malamig, malakas at walang pakiwari. Nakaupo ako sa loob ng taxi patungo sa opisina sa Makati, habang ang aking mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay para mga alaala ng 7 taon naming pagsasama ni Paolo na unti-unting hinuhugasan ng katotohanan. Bakit, Lord? Bakit? Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ko, ganito ang isusukli sa akin. Ang sakit.
Ang sakit-sakit na marinig mula sa sarili mong asawa na isa ka lamang taga-alaga at siguradong sahod. Pero mas masakit ang malamang ginamit niya ang kaunting pag-asa ko para sa pamilya upang itulak ako sa bangin ng kapahamanan. Pagdating ko sa lobby ng kumpanya, hindi na ang mga dati kong ngiti ang sumalubong sa akin. Ang mga gwardiya na dati ay binabati ko tuwing umaga ay nakatingin na ngayon ng may pagdududa. Pagbukas ng elevator sa executive floor, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nakatayo dun si Adrian kasama si Bianca at dalawang lalaking nakauniforme ng pulis. Ang mukha ni Adrian, na dati ay puno ng init at paghanga, ay naging kasing lamig na ng yelo sa Antarctica. Elena, tawag niya. Maikli, formal. Wala na ang Miss Marquez na may halong laming. Is it true did you access the bidding files? Hindi ako lumuhod, kahit gusto nang bumigay ng aking mga tuhod sa bigat ng sitwasyon, nanatili akong nakatayo at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Opo, Sir Adrian, binuksan ko po ang files. Narinig ko ang mahinang pag-ungol ni Bianca. I told you, Adrian, she's just another social climber using her charm to get what she wants. Ngayon pati ang kumpanya natin isinusugal niya para sa lalaki niya. Bakit, Elena? Tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay tila may lamat ng sakit. I gave you my trust. I gave you my password. I thought you were different. Sir, pinilit ako ni Paolo. Simula ko pilit na pinatatatag ang aking boses. Binantaan niya ako. Ginamit niya ang kaligtasan ng nanay ko. Hindi ko po ginawa ito para sa sarili ko. Lahat naman ng magnanakaw may dahilan. Singit ni Bianca habang may ipinapakitang tablet kay Adrian. But look at this, Adrian. Ang asawa niya mismo ang nagpadala sa amin ng mga screenshots. Ayon kay Paolo, ikaw ang nag-utos sa kanya na maghanap ng buyer dahil gusto mo na siyang iwan para mapunta sa isang mas mayaman na lalaki. These messages show your intent to betray the company from the start. Tumingin ako sa screen. Iyon ang mga manipulated text na ipinakita ni Paolo sa restaurant. Ang bawat salita doon ay baliktad sa katotohanan, pero sa mata ng batas at ng kumpanya, yon ay sapat na ebidensya. Hindi totoo yan, bulong ko. Sir Adrian, kilala niyo ako. Hindi ko kayang gawin yan. Hindi na kita kilala, Elena? Sagot ni Adrian sabay talikod sa akin. Ang kanyang balikat ay tila bumigat at hindi ko maipaliwanag ang sakit na makitang nabigo ang tanging taong naniwala sa akin bukod kay nanay. The investigation will proceed. For now, you are officially suspended. Please surrender your ID and everything that belongs to the company. Kinuha ko ang aking ID mula sa aking leeg. Ang bawat paghugot ng strap ay parang paghugot ng aking huling hibla ng pag-asa. Inilapag ko ito sa table ng walang kibo. Hindi ako nagmakaawa. Hindi ako umiyak sa harap nila. Alam ko ang katotohanan at kahit hindi nila ito nakikita ngayon, naniniwala ako na ang Diyos ang aking saksi. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng malakas na hangin. Wala na akong trabaho, wala na akong asawa, at higit sa lahat, wala na akong danggal sa harap ng mga taong pinahalagahan ko. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si nanay sa Laguna. Pagkarinig ko pa lang sa kanyang boses, ang lahat ng pilit kong itinatagong luha ay biglang bumuhos. Nay, uuwi na po ako, sabi ko. Habang humihikbi ng walang tunog, tinatakpan ang aking bibig para hindi niya marinig ang aking paghagulgol. Uuwi na po ako sa Laguna. Hindi ko na po kaya rito. Ano nangyari, Elena? Nasaan si Paolo? Nag-aalalang tanong ni Nanay Rosa. Wala na po siya, Nay. Wala na pong Paolo sa buhay natin. Kami na lang po ulit. Magkasama po tayong lalaban. Naglakad ako palayo sa Makati. Bitbit ang aking mga gamit sa loob ng isang maliit na box. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita ko ang isang refleksyon sa bintana ng isang sarado ng shop. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang masayahing Elena na nagdadala ng ensaymada sa opisina. Ang babaeng nakikita ko ay isang sugatang mandirigma. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, may isang bagay na hindi nila nakuha sa akin, ang aking katotohanan. At habang buhay ako, gagawin ko ang lahat para linisin ang aking pangalan, kahit kailanganin kong ubusin ang aking huling lakas. Pagdating ko sa bus terminal, nakatanggap ako ng isang text mula sa isang unknown number.
Don't think this is over, Elena. Sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan. Magdusa ka. Alam ko kung kanino galing yon. Isinara ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Bahala na ang Diyos sa'yo, Paolo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang Elena na pwede mong tapakan. Bit-bit ang isang maliit na karton na naglalaman ng 7 taon. Sa kumpanyang ito, naglakad ako patungo sa lobby. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng Makati office ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Nararamdaman ko ang mga mata ng mga dati kong kasamahan na nakatusok sa aking likuran. Ang mga bulong-bulungan ay parang mga bubuyog na hindi tumitigil sa pag-ugong. Sayang, akala ko pa naman mabait. Yan pala ang sikreto ng mabilis na promotion, magnanakaw pala. Pinanatili ko ang aking tingin sa malayo. Pinatigas ko ang aking panga para hindi manginig ang aking labi. Ngunit pagdating ko sa lobby, isang pamilyar na boses ang nagpatigas sa tibok ng puso ko. Ayun na ang ahas! Ayun na ang babaeng walang utang na loob! Si Aling Remedios. Nakatayo siya sa gitna ng lobby, nanlilisik ang mga mata at kasunod niya ang ilang mga empleyadong nakikiusyoso. Bago pa ako makaewas, mabilis siyang lumapit sa akin. Isang malakas na sampalang dumapo sa aking kaliwang pisingi. Sa lakas ng impact, nabitawan ko ang hawak kong karton. Nagkalat sa sahig ang aking mga gamit, ang aking paboritong ballpen, ang maliit na frame ng litrato namin ni nanay, at ang isang reserbang panyo. Ang kapal na mukha mong pumasok pa rito. Sigaw ni Aling Remedios habang itinuturo ako sa harap ng lahat. Matapos mong perahan ang anak ko, pati ang kumpanyang nagbigay sa'yo ng trabaho ni nakawan mo, wala kang hiya, Elena. Napaka-ingrata mo. Nararamdaman ko ang pag-init ng aking pisngi, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa lahat na ang anak niya ang tunay na magnanakaw. Ang anak niya ang nagtaksil. Pero ang lalamunan ko ay tila barado ng buhangin. Aling Remedios, tama na po. Pakiusap ko habang unti-unting pinupulot ang aking mga gamit sa sahig. Ang aking mga daliri ay nanginginig. Halos hindi ko mahawakan ang mga gamit ko. Anong tama na dapat sa'yo ipinapahiya sa buong mundo, sabi ni Paolo. Matagal mo na raw siyang niloloko dahil sa boss mo. Ginamit mo lang ang anak ko para may panggastos ka habang naghahanap ka ng mas mayaman. Sa gitna ng kanyang pagwawala, bumukas ang pinto ng executive elevator. Lumabas si Adrian, kasunod si Bianca. Huminto ang lahat. Tumahimik ang lobby. Nakita ni Adrian ang aking hitsura, ang namumulang pisngi, ang mga gamit na nagkalat sa sahig, at ang biyenan kong parang isang baliw na sumisigaw. Nakita ko ang pagtiim ng kanyang bagang. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Susugod pa sana si Aling Remedios para hilahin ang buhok ko, pero mabilis na humarang si Adrian. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi matitibag. Stop this scandal right now, or I will personally call the police to escort you out of this building. Ang boses ni Adrian ay hindi malakas, pero puno ng otoridad na nagpatahimik kay Aling Remedios. Sir, itong babaeng ito. I don't care who she is to you, putol ni Adrian sa kanya. Ang tingin ay nanatiling malamig. This is a private property. At ang sinumang gagawa ng gulo rito, empleyado man o hindi, ay mananagot sa batas. Umalis na kayo bago ko pa maisipan na sampahan kayo ng trespassing at unjust vexation. Napahiya si Aling Remedios. Inayos niya ang kanyang bag at tiningnan ako ng masama bago naglakad palabas. Hindi pa tayo tapos, Elena, isusumpa mo ang araw na nakilala mo kami. Naiwan akong nakaluhod sa sahig. Pilit na inililigpit ang huling piraso ng aking mga gamit. Lumapit si Adrian sa akin, akala ko ay tutulungan niya akong tumayo. Akala ko ay sasabihin niyang naniniwala siya sa akin. Ngunit tumigil siya sa tapat ko, ilang pulgada ang layo. Tinitigan niya ang namumula akong pisngi. May lungkot sa kanyang mga mata pero mas nang hingibabaw ang distansya. Go home, Elena. Mahina niyang sabi. Don't make this harder for everyone. Hayaan mo munang gumulong ang investigasyon. Tumayo ako ng mag-isa. Hindi ko kinuha ang kanyang kamay. Inayos ko ang aking karton at tumingin sa kanya ng diretsyo. Salamat po, Sir Adrian. Salamat sa lahat. Naglakad ako palabas ng building nang hindi lumilingon. Sumakay ako ng bus patungong Laguna. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa kinang ng Makati,
Naramdaman ko ang unti-unting pagbigat ng aking mga mata. Pagdating ko sa aming maliit na bahay sa Laguna, sinalubong ako ni Nanay Rosa. Pagkakita pa lang niya sa aking mukha, alam na niya. Hindi na niya kailangang magtanong. Niyakap niya ako ng mahigpit, ang amoy ng kanyang pulbos ay tila gamot sa aking mga sugat. Nandito na ako, Nay, bulong ko. Hayaan mo sila, anak. Ang mahalaga nandito ka. Ang katotohanan ay parang araw hindi pwedeng habang buhay, na itago ng mga ulap. Sabi ni Nanay habang hinahaplos ang aking buhok. Ngunit nung gabing iyon, habang natutulog si Nanay, binuksan ko ang aking lumang laptop. May isang email akong natanggap mula sa isang anonymous sender. Walang nakalagay na text ko. Di isang link lang patungo sa isang cloud drive. Nambuksan ko ang link, nanigas ako. Ito ang mga logs ng computer ni Adrian. At doon nakita ko ang isang IP address na nag-access sa system sa oras na wala ako sa opisina. Ang IP address ay hindi mula sa kumpanya. Ito ay mula sa isang internet cafe sa tapat ng aming bahay sa Pasig. Isang tao lang ang nakakaalam ng aking login credentials bukod sa akin. Si Paulo. Ngunit may isang detalye pa ang nagpatigil sa hininga ko. Ang file na ninakaw ay hindi lang bidding documents. Ito ay ang personal audit report ni Bianca Alvarado tungkol sa mga utang ng pamilya Sarmiento. Biglang may kumatok sa aming pinto sa gitna ng gabi. Pagbukas ko, laking gulat ko nang makita si Bianca Alvarado. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Elena, kailangan nating mag-usap, bungad niya. Mali ang akala namin at nasa panganib si Adrian. Ang lamig ng simoy ng hangin sa Laguna ay tila nanunuot sa aking mga buto, ngunit ang presensya ni Bianca Alvarado sa tapat ng aming pintuan ang mas nagpapatigil sa daloy ng aking dugo. Si Bianca ang babaeng laging perpekto, ang ayos ay basa ng ulan, gusot ang suot na blazer, at ang kanyang mga mata ay bakas ang matinding puyat at takot. Elena, please, kailangan mo akong pakinggan. Ang kanyang boses ay nanginginig malayo sa mapagmataas na tono na nakasanayan ko sa Makati. Pinatuloy ko siya sa aming maliit na sala. Inabutan ko siya ng tuwalya at mainit na kape, kahit na ang loob ko ay nag-aalangan pa rin. Bakit kayo nandito, Miss Alvarado? Akala ko ba ayaw niyo na akong makita? Humina siya ng malalim, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa baso ng kape. Mali ako, Elena. Maling-mali ako sa'yo. At dahil sa pride ko, hindi ko agad nakita ang totoong nangyayari sa likod ng kumpanya. Ipinakita niya sa akin ang isang folder na kanina panyayakap-yakap. I did a deeper audit on the server logs. Nung gabing kinuha ang files mula sa computer ni Adrian, may isa pang transaction na nangyari. Hindi lang bidding documents ang ninakaw. Paolo, your husband, he also planted a backdoor software. Software para saan? Tanong ko, ang kaba sa aking dibdib ay lalong tumitindi. It's a malicious code, Elena. Ginawa nitong mukhang si Adrian mismo ang nag-leak ng confidential financial reports sa mga competitors natin sa Singapore. Paolo isn't just selling information. He's framing Adrian for corporate treason. Gusto niyang sirain ang reputasyon ni Adrian para mapilitan itong bumaba sa pwesto. Napatakip ako sa aking bibig. Alam ko masama si Paolo, pero hindi ko akalain na ganito kalalim ang kanyang kasamaan. Pero bakit? Bakit niya gagawin yan kay Sir Adrian? Because he's not working alone, sagot ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Paolo has been in contact with the rival firm, the one who wants to buy our resort project for half the price once we go bankrupt. At ang kapalit, isang malaking komisyon at posisyon sa kumpanya yon para sa kanya at kay Celine. Naramdaman ko ang matinding hilo. Ang lahat ng nangyari, ang eskandalo sa lobby, ang pag-iyak ni Paolo tungkol sa utang, ang panggigipit sa akin, lahat, yon ay bahagi ng isang malaking kalesa ng kasinungalingan. Ginamit niya ako hindi lang para sa pera, kundi para maging ebidensya laban kay Adrian. Nasa panganib si Adrian, Elena, patuloy ni Bianca. The board of directors is meeting tomorrow morning. Kapag ipinakita ni Paolo ang ebidensya na hawak niya ang mga manipulated chats niyo at ang logs na nagtuturo kay Adrian, tuluyan siyang matatanggal. At ang mas malala, Paolo filed a criminal case against Adrian for harassment, claiming na ginagamit ni Adrian ang posisyon niya para piliting kang magnakaw ng files. Ano, wala itong katotohanan? Sigaw ko ang galit, ay bumubunsod na sa aking lalamunan. I know,
Pero kailangan namin ng tulong mo. Ikaw lang ang nakakaalam ng bawat galaw ni Paolo. Ikaw lang ang may access sa mga accounts niya na maaari maglaman ng tunay na komunikasyon nila ng mga kasabot niya. Tumingin ako sa kwarto kung saan natutulog si Nanay Rosa. Naisip ko ang katahimikan na binuo namin dito sa Laguna sa loob ng iilang araw. Pero naalala ko rin ang mukha ni Adrian, ang lalaki na niwala sa akin nung walang sinuman ang tumingin sa akin ng pantay. Ang lalaking password ang paborito kong tinapay dahil sa isang simpleng kabutihang loob. Tutulungan ko kayo. Dinala ko ang aking laptop sa harap ni Bianca. Ipinakita ko sa kanyang IP address log na nakita ko kanina. Miss Alvarado, tignan niyo ito. Nung gabing ninakaw ang files, nandoon ako sa opisina niyo, pero ang IP address na ito ay nagmula sa isang computer malapit sa bahay namin sa Pasig. Paolo used my remote access account habang tulog ako. Nagliwanag ang mukha ni Bianca. This is it. This is the link we need. Pero kailangan nating mahanap ang physical computer na ginamit niya. We need to prove it was him, and not you or Adrian. Alam ko kung nasaan yun, sabi ko nang may determinasyon. May isang internet cafe na suki si Paolo sa Pasig. At alam ko rin ang password ng kanyang cloud storage. Palagi niyang ginagamit ang birthday ni Junjun. Habang naghahanda kaming umalis patungong Manila sa gitna ng gabi, biglang tumunog ang cellphone ni Bianca. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang balita sa screen. Oh my God! Elena, look! Ipinakita niya sa akin ang isang viral post sa social media. Isang video ni Paolo nakaupo sa harap ng camera, nagmumukhang kawawa at emosyonal. Humihingi ako ng tulong sa publiko. Ang asama ko, si Elena Marquez, ay biktima ng kapangyarihan ni Adrian Sarmiento. Pinilit niya ang asawa ko na magnakaw para sa kanya at nang tumangi ako, siniraan niya kami. Ngayon, itinatago niya si Elena para hindi makapagsalita. Mr. Sarmiento, hindi mo mabibili ang husti. Ang video ay may libu-libong shares na. Ang mga comments ay puno ng galit laban kay Adrian at sa kumpanya. He's fast, pulong ni Bianca. He's turning the public against Adrian bago pa man magsimula ang board meeting. Hindi niya alam na ang huling baraha ay nasa akin na, sabi ko habang isinasara ang aking bag. Miss Alvarado, tara na. Tapusin na natin ang kasinungalingang ito. Ngunit bago pa kami makalabas ng gate, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng aming bahay. Bumaba ang tatlong lalaking naka-jacket at may mga takib sa mukha. Hindi sila pulis. At sa kanilang mga kamay, nakita ko ang kinang ng mga bakal na tila hindi magdadalawang isip na gamitin laban sa amin. Huwag kayong nalapit, sigaw ni Bianca habang pilit na itinatago ang takot sa kanyang boses. Humigpit ang hawak ko sa aking laptop bag. Alam ko ang pakay nila ang ebidensya. Isa sa mga lalaki ang humakbang palapit ang kanyang mga mata ay nanilisik sa ilalim ng takib sa mukha. Ibigay niyo ang bag at walang masasaktan. Huwag niyo nang pahirapan ang sarili niyo. Ngunit bago pa man sila makalapit ng tuluyan, bumukas ang mga ilaw sa paligid ng aming kapitbahay. Ang ingay ng mga asong kumakahol at ang boses ni Mang Carding, ang aming kapitbahay na barangay, tanod ang bumasag sa katahimikan. Hoy, anong nangyayari dyan? Sigaw ni Mang Carding habang dala ang kanyang malaking flashlight. Nagkatingin na ng mga lalaki. Nakita nilang nagsisimula ng lumabas ang ibang mga kapitbahay dahil sa ingay. Tayo na, bilis! Sigaw ng isa sa kanila bago sila mabilis na sumakay sa itim na sasakyan at humarurot palayo. Napaupo ako sa damuhan nang inginig ang buong katawan. Elena, are you okay? Tanong ni Bianca habang tinutulungan akong tumayo. Ayos lang po ako. Salamat sa Diyos, bulong ko. Tumingin ako kay Bianca. Miss Alvarado, wala na tayong oras. Alam na ni Paolo na kasama ko kayo. Hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo napapatahimik. Mabilis kaming sumakay sa sasakyan ni Bianca. Habang binabaybay namin ang daan patungong Pasig sa gitna ng madaling araw ang katahimikan, sa loob ng sasakyan ay puno ng tensyon. Elena, I'm sorry, biglang sabi ni Bianca habang nakatingin sa kalsada. I was so blinded by my loyalty to my family and my fear of history repeating itself. I thought you were just like the woman who destroyed my uncle's life. But I see now, you're a fighter. At mas tapat ka pa kaysa sa aming lahat.
Ngumiti ako ng bahagya, kahit na ang puso ko ay punong-puno pa rin ng kaba. Gusto ko lang pong linisin ang pangalan ko, Miss Bianca, at gusto kong protektahan ang kumpanyang naging tahanan ko rin. Pagdating namin sa Pasig, dinala ko siya sa isang madilim at maliit na internet cafe sa kanto ng aming dating tinitirhan, ang NetZone. Ito ang paboritong tambayan ni Paolo dahil 24 oras itong bukas at hindi masyadong mahigpit sa logs. Kuya, naalala mo ba si Paolo, yung laging gumagamit ng PC-12? Tanong ko sa bantay na mukhang bagong gising. Si Sir Paolo, oo ma'am. Kagabi lang nandoon siya. Bakit po? Kailangan naming i-check yung history ng PC-12. Importante lang kuya, work-related. Sabi ko habang iniaabot ang 1,000 piso ang huling pera sa petaka ko. Naupo ako sa PC-12. Ang amoy ng yusi at kape sa loob ng shop ay tila nagpapabalik sa akin sa mga gabing hinihintay ko si Paolo na umuwi. Mabilis kong tinatype ang kanyang cloud storage link. Password Junjun0520. Nagbukas ang screen. Nanlaki ang mga mata namin ni Bianca. Hindi lang files ng kumpanya ang nandoon. May mga folder na may pangalang exit plan. Binuksan ko ang folder. Doon namin nakita ang lahat. Ang mga fake identity documents para sa kanya, kay Celine at kay Junjun. Pero ang mas nakakagulat, may isa pang ticket, isang ticket patungong Dubai para sa isang babaeng nagngangalang Nikki. Sino si Nikki? Tanong ni Bianca. Hindi ko alam, pero mukhang ito ang babaeng tinutukoy sa mga sismis ni Paolo. Sabi ko habang mabilis na dino-download ang mga records. Miss Bianca, tignan niyo ito. Isang video file. Iplinay namin ang video. Yon ay screen recording ng usapan ni Paolo at ng representative ng rival kumpanya. Malinaw na naririnig ang boses ni Paolo. Kapag natanggal na si Sarmiento, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng master plans. Siguraduhin niyo lang na bukas na ang account ko sa Dubai. This is it, Elena. This is the smoking gun, bulong ni Bianca. Pero bago ko pa matapos ang download, biglang namatay ang screen. Connection lost. Anong nagyari? Sigaw ni Bianca. Tumingin ako sa labas ng shop. Nakita ko ang isang pamilyar na anino na nakatayo malapit sa main switch ng kuryente sa labas. Si Paolo. Nakasuot siya ng jacket, nakatingin sa amin sa loob ng salamin, at may hawak na gunting na ginamit pamputol ng wire. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng panunuya. Sumakay siya sa kanyang motor at bago umalis, itinuro niya ang kanyang relo. The meeting starts in 4 hours, Elena. Good luck finding a way to get there. Sabi niya bago humarurot palayo. Hinila ko ang flash drive. Nakuha ko ang kalahata, Miss Bianca, pero kailangan nating makarating sa Makati bago mag-8. At kailangan din nating mahanap si Celine. Siya lang ang makakapag-verify ng ticket na ito. Why Celine? Tanong ni Bianca habang tumatakbo kami pabalik sa sasakyan. Dahil alam kong hindi niya alam ang tungkol kay Nikki, at kapag nalaman niyang pati siya ay tatalikuran ni Paolo, siya ang magiging huling pako sa kabaong ng asawa ko. Ang bawat minito sa rilo ay parang tunog ng isang bomba na malapit ng sumabog. 5:00 na madaling araw. Habang mabilis na nagmamaneo si Bianca patungo sa isang maliit na townhouse sa Quezon City, ramdam ko ang panlalamig ng aking mga palad. Ito ang lugar kung saan itinatago ni Paolo si Celine at ang kanilang anak. Are you sure about this, Elena? Tanong ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Celine hates you. Bakit siya maniniwala sa atin? Dahil nanay siya, Miss Bianca. Sagot ko habang nakatingin sa labas. Kahit anong galit niya sa akin, mas matimbang ang pagmamahal niya sa anak niya. At kapag nalaman niyang pati ang kinabukasan ng anak niya ay itinataya ni Paolo, hindi siya mananahimik. Pagdating namin sa tapat ng townhouse, walang pag-aalinlangan akong bumaba at kumatok ng malakas. Ilang sandali pa bumukas ang pinto at bumungad ang isang antok at gulat na Celine. Elena, anong ginagawa mo rito? Singhal niya, akmang isasara ang pinto pero mabilis kong hinarang ang aking paa. Umalis ka rito? Wala rito si Paolo. Hindi si Paolo ang ipinunta ko rito, Celine, kundi ikaw at si Junjun. Sabi ko nang may diin. Napahinto si Celine. Tumingin siya kay Bianca na nasa likuran ko pagkatapos ay muling tumingin sa akin ng may pagdududa. Anong kailangan nyo? Sinisira nyo na ang katahimikan namin? Katahimikan!
Tumawa ako ng mapait. Celine, buksan mo ang mga mata mo. Habang iniisip mong ikaw ang wagi dahil nakuha mo si Paolo, naghahanda na siyang iwan kayong dalawa at hindi siya pupunta sa Dubai kasama kayo. Ipinakita ko sa kanya ang aking cellphone ang screenshot ng Dubai ticket para kay Nikki na nakuha ko sa cloud storage ni Paolo. Sino si Nikki Celine? Dahil ayon sa ticket na ito, bukas na ang flight nila. Isang ticket lang para sa kanya at isa para sa babaeng ito. Nasaan ang sa inyo ni Junjun? Nanlaki ang mga mata ni Celine. Kinuha niya ang cellphone ko at tila binabasa ang bawat letra ng paulit-ulit. Hindi ito totoo. Sabi ni Paolo inaayos lang niya ang visa namin. Sabi niya magsisimula kami ng bagong buhay sa ibang bansa. Magsisimula siya ng bagong buhay, oo. Pero hindi kasama ang isang mistress at isang anak na magpapaalala sa kanya ng mga kasalanan niya rito sa Pilipinas. Dagdag ni Bianca. Ginamit niya ang shop mo para ilo-ondra ang mga nakaw na files mula sa kumpanya namin. Kapag pumutok ang investigasyon, ikaw ang maiiwang sasagot sa lahat ng legal na problema habang nasa ibang bansa na siya kasama ang ibang babae. Nanginig ang balikat ni Celine. Napasandal siya sa pinto at unti-unting napaupo sa sahig. Kaya pala panay ang hiin niya ng records ng shop ko. Sabi niya tutulungan niya akong palakihin ang negosyo. Ginamit niya kami ng anak ko. Doon ko nakita ang pagguho ng mundo ni Celine. Ang pag-ibig na ipinaglaban niya ang pamilyang itinayo niya sa ibabaw ng luha ko ay isa palang marupok na ilusyon. Sa sandaling iyon, hindi ko naramdaman ang saya ng paghihigan. Ang nakita ko lang ay, ang sarili ko sa kanya isang babaeng nagtiwala sa maling tao. Lumuhod ako sa tapat niya at hinawakan ang kanyang kamay. Celine, hindi pa huli ang lahat. May board meeting sa Makati sa loob ng 2 oras. Doon maglalabas ng ebidensya si Paolo laban kay Adrian Sarmiento. Kapag nagtagumpay siya, tatakas na siya. Tumingin sa akin si Celine, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit. Anong gusto mong gawin ko? Sumama ka sa amin. Sabihin mo ang totoo. Ipakita mo ang mga records ng shop mo na ginamit niya. Patunayan mo na siya ang nasa likod ng pagnanakaw ng files. Sabi ko nang may pagsusumamo. Gawin mo ito hindi para sa akin, kundi para kay Junjun. Para hindi lumaki ang anak mo na ang ama ay isang kriminal at manloloko. Tumayo si Celine at pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Nawala ang pagiging mistress na mapang-api at napalitan ng isang nanay na handang pumatay para sa kanyang anak. Magbibihis lang ako. Isasama ko ang laptop ni Paolo. Iniwan niya rito kagabi dahil akala niya ay hindi ko alam ang password. Habang naghihintay kami sa labas, tumunog ang cellphone ko. Isang text mula kay Paolo. Elena, huling babala. Huwag kang magpapakita sa Makati. Kapag nakita-kita siguraduhin kong pati ang nanay mo sa Laguna ay madadamay sa gulong ito. Stay away if you want her safe. Nanlamig ako. Ang bawat salita niya ay parang lason. Tumingin ako kay Bianca. Bianca, binabantaan niya si nanay. Don't worry, sabi ni Bianca habang may tinatawagan sa telepon. I already sent a private security team sa bahay niyo sa Laguna. Your mother is safe, Elena. Ngayon, kailangan nating bilisan ang oras ay hindi natin kakampi. Lumabas si Celine, bit-bit ang isang bag. Tara na, tapusin na natin ang hayop na yan. Mabilis kaming sumakay sa sasakyan. Pero pagdating namin sa EDSA, doon kami sinalubong ng isang malaking problema. Isang malaking truck ang tumagilid sa gitna ng kalsada dahilan para magkaroon ng matinding traffic. Walang gumagalaw. Oh no! We're stuck! Sigaw ni Bianca habang pilit na bumubusina. Tiningnan ko ang relo ko. 7:15 a.m. Ang meeting ay magsisimula sa loob ng 45 minutes at nasa kalagitnaan pa kami ng EDSA. Hindi tayo pwedeng mahuli, bulong ko. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang isang grupo ng mga driver ng motor na nag-aabang sa gilid. Miss Bianca, iwanan na natin ang sasakyan, mag-aangkas tayo! What? Are you serious? Gulat na tanong ni Bianca. Wala na tayong ibang paraan, Celine. Kaya mo ba? Tanong ko. Tumango si Celine. Para sa anak ko, kahit lumipad ako, gagawin ko. Bumaba kami ng sasakyan at tumakbo patungo sa mga motor. 3 babaeng may iisang misyon,
ang pigilan ng isang lalaki sa pagsira ng maraming buhay. Sa gitna ng polusyon at ingay ng EDSA, sumakay kami sa mga motor at sinimulan ang pakikipagkarera sa tadhana. Ngunit sa di kalayuan, nakita ko ang isang itim na sasakyan na kanina pa sumusunod sa amin. At nang lumingon ako, nakita ko ang mukha ng driver. Isa ito sa mga lalaking sumugod sa amin sa Laguna. "Bilisan niyo po, Kuya, wag kayong hihinto?" Sigaw ko sa driver ng motor. Ang ingay ng mga makina ng motor at ang singaw ng init sa EDSA ay tila sumasabay sa dagsa ng adrenaline sa aking katawan. Nakakapit ako ng mahigpit sa balikat ng driver ng angkas habang sa gilid ng aking paningin ay nakikita ko sina Bianca at Celine na nakikipagpalitan din ng singit sa pagitan ng mga naglalakihang bus at sasakyan. "Bilisan niyo pa po, kuya, buhay ang nakataya rito," sigaw ko sa gitna ng hangin. Lumingon ako sa likod. Ang itim na sasakyan ay hindi pa rin bumibitiw. Sinusubukan nilang banggain ang motor ni Celine na nasa bandang huli namin. Nakita ko ang takot sa mukha ni Celine habang yakap-yakap niya ang laptop bag ni Paolo. "Elena, sa kanan tayo!" Sigaw ni Bianca mula sa kabilang motor. Biglang pumasok ang mga driver namin sa isang makipot na eskine, na isang shortcut na tanging mga motor lang ang makakadaan. Narinig ko ang malakas na pagpreno ng itim na sasakyan sa likuran dahil hindi sila kasya. Pansamantala kaming nakahinga pero alam kong hindi sila titigil. 7:45 na. 15 minuto na lang bago magsimula ang board meeting sa opisina ni Adrian. Habang papalapit kami sa matatayog na gusali ng Makati, ang kaba ko ay lalong tumitindi. Naisip ko si Adrian. Ano na kaya ang nararamdaman niya ngayon? Nakaupo ba siya sa boardroom? Pinapanood ang sarili niyang reputasyon na unti-unting dinudurog ng isang taong tinuring niyang pamilya? Pagdating namin sa tapat ng Sarmiento Tower, mabilis kaming bumaba ng motor. Muntik na akong matumba dahil sa panginginig ng aking tuhod, pero agad akong inalalaya ni Celine. "Kaya natin ito, Elena, para sa atin." Bulong ni Celine. May determinasyon sa kanyang mga mata na hindi ko akalaing makikita ko sa babaeng minsang naging kaagaw ko. Tumakbo kami patungo sa lobby pero hinarang kami ng 4 na security guards. "Ma'am, bawal po kayo rito. May order po na bawal pumasok si Miss Elena Marquez," sabi ng head guard. Ang kanyang boses ay formal pero bakas ang pag-aalangan. "I am Bianca Alvarado, the head of partnerships and a major shareholder of this company," sigaw ni Bianca habang ipinapakita ang kanyang gold ID. "Tabi may dala kaming ebidensya para sa board meeting. Kung haharangin niyo kami, sisiguraduhin kong bukas na bukas ay wala na kayong trabaho." Nagkatinginan ang mga guards. Alam nilang hindi biro ang galit ni Bianca. Dahan-dahan silang tumabi at mabilis kaming tumakbo patungo sa executive elevator. Habang paakyat ang elevator, ang katahimikan sa loob ay nakakabingi. Tumingin ako sa refleksyon namin sa salamin. 3 babae ang isa ay pinagtaksilan ng isa ay ginamit at ang isa ay nabulag ng pride. Ngayon ay magkakampi para sa iisang katotohanan. Pagbukas ng pinto sa ika-4 na pong palapag, sinalubong kami ng malamig na aircon ng executive floor. Pero sa dulo ng hallway sa tapat ng malaking double door ng boardroom, nakita ko ang isang pamilyar na anino. Si Paolo. Nakatayo siya doon, maayos ang suot na barong at nakikipagkamay sa ilang miyembro ng board na kapapasok lang. Nang makita niya kami, lalo na nang makita niya si Celine na kasama namin ang kanyang baso ng tubig, ay muntik ng mabitawan. "Celine, Elena, anong ginagawa niyo rito?" Nauutal niyang tanong. Mabilis siyang lumapit sa amin, pilit kaming hinaharang. "Umalis kayo rito, gulo lang ang dadalhin niyo." "Ang tanging gulo rito, Paulo, ay ikaw," sabi ni Celine nang may matalim na tingin. "Ibinigay mo sa akin ang lahat ng kasinungalingan mo, pero nakalimutan mong ibigay ang katotohanan tungkol kay Nikki." Namutla si Paulo. Tumingin siya sa paligid, sinisiguradong walang nakakarinig. "Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Guards, paalisin ang mga babaeng ito." "Subukan mo, Paolo," hamon ni Bianca. "Subukan mong tawagin ang guards at dito ko mismo sa hallway sisigaw ang lahat ng transaction records na nakuha namin mula sa laptop mo." Eksaktong bumukas ang pinto ng boardroom. Isang staff ang lumabas. "Mr. Sarmiento, the board is ready."
Mr. Paolo, you may now present your statement and the evidence against the CEO. Tumingin sa akin si Paolo. May halong takot at desperasyon sa kanyang mga mata. Elena, pakiusap. Huwag mong gawin ito. Isipin mo si Junjun. Kapag nakulong ako, walang mag-aalaga sa kanya. Yon ang pinagkaiba natin, Paolo. Sabi ko habang tinititigan siya ng diretsyo sa mata. Iniingatan mo ang sarili mo gamit ang pangalan ng anak mo. Pero ako itatama ko ang lahat para magkaroon ng anak mo ng amang hindi niya kailangang ikaya balang araw. Walang sabi-sabi itinulak ni Bianca ang pinto ng boardroom. Ang lahat ng miyembro ng board kasama si Adrian na nakaupo sa dulo ng mesa ay sabay-sabay na tumingin sa amin. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya akong kasama sina Bianca at Celine. Anong ibig sabihin nito? Tanong ng chairman ng board. Chairman, humihingi po kami ng paumanhin sa abala. Panimula ni Bianca habang naglalakad patungo sa unahan. Pero bago niyo pakinggan ang mga kasinungalingan ng lalaking ito, gusto naming ipakita ang tunay na mukha ng traidor sa loob ng kumpanyang ito. Itinuro ko si Paolo na ngayoy nakatayo sa may pinto pawisan at hindi mapakali. Ang tanging magnanakaw sa kwartong ito ay walang iba kundi ang asawa ko. Ang hangin sa loob ng boardroom ay tila nagyelo. Lahat ng mata mula sa matatandang chairman hanggang sa mga stockholder ay nakapako sa amin. Nakita ko ang panghinginig ng mga kamay ni Paolo habang pilit niyang inaayos ang kanyang barong. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kumpiyansa, ngayon ay parang papel na unti-unting nayuyupi. Chairman, huwag kayong maniniwala sa kanila. Sigaw ni Paolo. Ang boses niya ay mataas at desperado. She's bitter. Hinihiwalayan ko siya kaya gumagawa siya ng kwento para sirain ako at ang kumpanya. She's mentally unstable. Tumahimik ka, Paolo. Ang boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Lumapit siya sa harap at isinalpak ang laptop sa projector. Ang tanging unstable dito ay ang mga kasinungalingan mo. Board members, tignan niyo ang screen. Bumukas ang malaking screen. Hindi ang manipulated chats na ipinagmamalaki ni Paolo ang lumabas, kundi ang video recording mula sa internet cafe sa Pasig. Malinaw na nakita ang mukha ni Paolo ang oras at ang bawat file na inililipat niya mula sa remote access ni Elena patungo sa isang offshore account. Narinig ko ang mahihina, ngunit matatalim na bulungan ng mga miyembro ng board. Tumingin ako kay Adrian. Nakatayo siya, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa at ang kanyang titig sa akin ay puno ng halo-halong emosyon, pagsisisi, gulat at isang bagay na hindi ko pa maipaliwanag. At hindi lang yan. Dagdag ni Celine. Humakbang siya sa tabi ko. I am Celine, the woman Paolo claimed to be his real family. I am the owner of the shop he used to launder the stolen data. But Paolo didn't tell you one thing. Tumingin si Celine kay Paolo nang may matinding puot. Inutusan niya akong magsinungaling. Sabi niya si Elena ang nagnakaw. Pero ang totoo, may exit plan siya. Ipakita mo, Elena. Pinindot ko ang susunod na slide. Lumabas ang Dubai ticket ni Paolo at ng isang babaeng naggangalang Nikki, pati ang bank account record sa ibang bansa na nakapangalan lang kay Paolo. Paolo, you were planning to leave not just your wife, but also Celine and your own son. Sabi ko nang may malamig na boses. Ibinenta mo ang kumpanyang ito sa mga competitor sa Singapore para sa sarili mong bulsa. Ginamit mo kaming lahat. Hayop ka, Paolo. Sigaw ni Celine. Hindi na niya napigilan ang sarili at sinugod si Paolo. Pinigilan lang siya ng mga security guards. Binigay kong lahat sa'yo. Akala ko mahal mo kami ng anak ko. Napaupo si Paolo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay wala ng kulay. Alam niyang wala na siyang kawalan. Ang lahat ng baraha niya ay naging abo. Ang chairman ng board ay tumayo at tumingin kay Adrian. Mr. Sarmiento, it seems we owe you an apology. And to you as well, Miss Marquez. Tumingin ang chairman sa mga pulis na kanina pa pala naghihintay sa labas ng pinto sa tawag ni Bianca. Officers, take him. We will be filing full criminal charges for corporate espionage, fraud, and theft. Habang pinupustasan si Paolo, huminto siya sa tapat ko. Nakayuko siya, hindi makatingin ng diretso. Elena, pakiusap. Ang pamilya natin. Ang nanay ko. Wala na tayong pamilya, Paolo. Sagot ko matatag at walang panging inig.
Sinira mo ang lahat nung sandaling nagnakaw ka, hindi lang ng files, kundi ng tiwala ng mga taong nagmahal sa'yo. Huwag mong gamitin ang nanay mo. Ikaw ang pumatay sa danggal ng pamilya mo. Nang mailabas na si Paolo, nabitawan ko ang hawak kong folder. Para akong nawala ng bigat sa balikat, pero kasabay nito ang pagbuhos ng lahat ng pagod. Lalapit sana si Adrian sa akin, pero mabilis akong tumalikod. Miss Bianca Celine, salamat. Nay, tapos na po. Bulong ko sa sarili ko. Elena, wait! Tawag ni Adrian. Humarap ako sa kanya sa gitna ng hallway. Sir Adrian, napatunayan ko na po ang katotohanan. Nalinis ko na ang pangalan ko. Pero hindi po ibig sabihin yan ay babalik ako sa dati. Ang tiwalang nawala ay parang basag na salamin, kahit buwin may lamat pa rin. I was wrong, Elena. I should have trusted my heart over those fake documents. Ang boses ni Adrian ay puno ng pagsusumamo. Please give me a chance to make it up to you. Tumingin ako sa kanya ng may mapait na ngiti. Salamat po, sir, pero sa ngayon ang kailangan ko ay buuin muna ang sarili ko. Hindi bilang empleyado nyo at lalong hindi bilang asawa ni Paolo, kundi bilang Elena. Naglakad ako palayo, habang ang tunog ng aking sapatos sa tiles ay tila isang martsa ng kalayaan. Sa labas ng building sinalubong ako ng sikat ng araw ng Makati. Mainit, nakakasilaw, pero sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. 1 taon na ang lumipas. Habang nakaupo ako sa balkona, ng aming bagong maliit na bahay sa Laguna, pinapanood ko si Nanay Rosa, na masayang nagdidilig ng kanya mga tanim na sampagwita. Maayos na ang kanyang paningin, matapos ang matagumpay na operasyon sa mata, isang operasyon na nabayaran ko mula sa sarili kong bonus, at pinaghirap ang sahod, hindi mula sa awa o limos ng kahit sino. Minsan kapag umihip ang hangin, naalala ko pa rin ang dilim ng Makati, ang ingay ng Pasig, at ang pait ng bawat sampal ng tadhana. Pero ngayon, ang bawat haplos ng hangin ay tila nagpapaalala sa akin na malaya na ako. Si Paolo, balita ko, ay nasa loob pa rin ng kulungan, hinihintay ang pinal na sentensya sa mga kasong isinampa ng Sarmiento Development Corporation. Wala na siyang naging kakampi. Maging si Aling Remedios ay hindi na siya madalaw dahil sa sobrang kahihiyan sa kanilang barangay. Si Celine naman ay nakipagtulungan sa akin. Sa tulong ni Bianca, na-convert ang kanyang shop sa isang legal na business. Hindi na siya ang mistress na laging nakatago. Isa na siyang nanay na nagsisikap itama ang kanyang buhay para kay Junjun. Minsan ay nagpapadala siya ng mensahe nagpapasalamat dahil hindi ko siya tinuluyang sirain. Sa huli, pareho kaming naging biktima ng isang mapanirang pag-ibig at ang pagpapatawad ko sa kanya ay naging daan para sa sarili kong kapayapaan. Elena, handa ka na ba baka? Malate tayo sa opening, tawag ni nanay. Ngumiti ako at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Suot ko ang isang elegante ngunit simpleng asul na dress. Ngayon ang grand opening ng Sapphire Coast Resort sa Batangas. Ang proyektong naging saksi sa aking pagkawasak at ngayon ay saksi sa aking pagbangon. Hindi ako pumunta doon bilang empleyado ni Adrian. Pumunta ako bilang independent consultant at project coordinator na kinuha ng board dahil sa aking kakayahan. Pagdating namin sa resort, ang ganda ng asul na dagat at ang puting buhangin ay tila isang paraiso. Lahat ng miyembro ng board ay naroon kasama si Bianca na agad akong niyakap nang makita ako. You look stunning, Elena. And you did an amazing job. The resort is perfect, bulong ni Bianca. Salamat, Bianca. We did this together, sagot ko. Sa kalagitnaan ng seremonya, habang nakatingin ako sa dagat, naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa likuran ko. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang bango ng kanyang pabango ay tila bahagi na ng aking gunita. You're late for the toast, Miss Marquez, sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay may halong biro at laming. Humarap ako sa kanya. Higit na mas relax ang hitsura niya ngayon kumpara noong huli kaming magkita sa boardroom. I was just enjoying the view, Sir Adrian. Masarap talagang pagmasdan ang bunga ng pinaghirapan mo. Inabutan niya ako ng isang maliit na paper bag. I have something for you. 1 taon ko itong itinago, naghihintay lang ng tamang oras. Binuksan ko ang bag. Isang piraso ng ensaymada.
Bagong bake, mainit-init pa, at amoy keso at asukal. Natawa ako ng mahina habang ang mga mata ko ay nagsisimulang mangilid ang luha. Ensaymada ulit. This represents the day I met the most honest woman I've ever known, sabi ni Adrian habang hinahawakan ng aking kamay. Elena, I waited for a year. I stayed away because I knew you needed to find yourself first. Pero ngayon, nakikita ko na ang babaeng mahal ko isang babaeng matatag, may dignidad, at kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Tinitigan niya ako ng malalim. Hindi mo na ako kailangan para iligtas ka, Elena. You saved yourself. Pero sana, payagan mo akong makasama ka sa bawat paglubog at pagsikat ng araw mula ngayon. Not as your boss, but as your partner. Ang lalaking laging susuporta sa'yo. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang tamis ng tinapay at ang tamis ng kanyang mga salita. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako natatakot. Hindi ako nanginginig. Hindi ko alam kung saan tayo papunta, Adrian. Sabi ko nang may matatag na ngiti. Pero handa na akong sumubok ulit. Sa pagkakataong ito, wala nang lihim, wala nang takot, kundi katotohanan lang. Hinawakan niya ang aking pisngi, ang parehong pisngi na minsang sinampal ng kahihiyan, pero ngayon ay hinahaplos ng pag-ibig. Sa ilalim ng gintong sikat ng araw sa Batangas, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa pagiging isang biktima. Nagtapos ito sa pagiging isang reyna ng sarili kong buhay. Dahil sa dulo ng bawat sakit at pagsubok, ang tanging bagay na hindi pwedeng nakawin sa'yo ay ang iyong sariling halaga. At habang kumakagat ako sa ensaymada, alam ko sa loob ng puso ko na ang pinakamasarap na bahagi ng buhay ay ang pagbangon matapos ang bawat pagbagsak. Sa wakas, natapos din ang mahabang gabi ni Elena. Nakikita niyo ba siya? Nakatayo sa dalampasigan ng Batangas, suot ang kanyang simpleng asul na damit, habang ang hangin ay humahalimuyak ng amoy ng dagat at bagong simula. Ang bawat luhang pumatak sa mga nakaraang kabanata ay parang mga alon na humugas sa lahat ng sakit at dumi ng kahapon. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa biyaheng ito. Alam ko, may mga pagkakataong gusto niyo ring sumigaw sa galit dahil sa kawalang hiyaan ni Paulo at sa kalupitan ng tadhana kay Elena. Sino ba naman ang hindi masasaktan kapag ang tao pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ay siya palang kukuha ng lahat, pati na ang pangarap para sa iyong ina? Ang kwentong ito ay parang isang piraso ng ensaymada. Minsan matamis, minsan may alat ng luha. Pero sa huli, ito ang nagpaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng kapalit na danggal. Naalala niyo ba ang eksena sa boardroom, nung akala ni Elena ay katapusan na ng lahat? Doon natin nakita na ang Diyos ay hindi natutulog. Ang karma ay hindi lang para sa mga masasama, kundi pati na rin para sa mga pusong marunong magpatawad pero marunong ding lumaban. Kayo mga ka-audiobook, naranasan niyo na rin bang mabuhay para sa iba pero nakalimutan ang sarili niyo? O baka naman may kilala kayong isang Elena na hanggang ngayon ay nagtitiis pa rin. Sana ay naging inspirasyon ito sa inyo na hinding-hindi pa huli ang lahat para bumangon. Saan niyo ba pinapakinggan ang kwentong ito? Habang nagluluto ba ng hapunan? O habang nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng trabaho? Ibahagi niyo naman sa comment section ang inyong mga saloobin kung kayo ang nasa posisyon ni Elena. Mapapatawad niyo rin ba si Celine? At huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong maabot ng mga pusong nangangailangan ng pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at tagumpay. Manatiling matatag at puno ng pag-asa.